Samantala, balikan naman natin ngayon ang nangyayari sa Department of Justice kaugnay sa aktor at TV host na si Vong Navarro. Kani-kanina lamang po natapos na niyang lagdaan at panumpaan ang kanyang isinumiteng supplemental affidavit para po sa mga reklamong kanyang isinampa laban kina Denise Cornejo at Cedric Lee at iba pa nilang mga kasamahan. Lumabas ng ospital si Navarro 2 linggo matapos ipagamot ang mga sugat na kanyang tinamo sa pambubugbog sa kanya sa Forbes Wood Heights Condominium sa Taguig City. Nagtungo po ang aktor sa Department of Justice ngayong araw upang lagdaan nga at panumpaan ang kanyang supplemental complaint affidavit na may kaugnayan sa ilang detalye noong gabi na mangyari di umano ang pambubugbog sa kanya. Inaasahang sunod siyang tutungo sa tanggapan ng National Bureau of Investigation kung saan malalaman po natin kung magkakaroon ng pagkakataong makaharap niya roon si Denise Cornejo na nagsampa naman po ng reklamong tangkang panggagahasa laban kay Vong Navarro. Sa ngayon nakikita po natin sa ating kuha na nagkakaroon pa rin po ng problema sa crowd control. Diyan nga po sa pagpunta ni Vong Navarro sa DOJ. Sinisikap po siyang hingan ng pahayag ng mga miyembro ng media tungkol po sa kanyang inasikaso sa tanggapan ng Justice Department. At kaugnay po niyan, hingi tayo ng update sa ating kasamahang si Mariz Umali. Mariz? Yes, Trisha. Kasalukuyan ng pababa itong aktor at TV host na si Vong Navarro mula dito sa Prosecution Building ng Department of Justice. At hindi pa malinaw kung saan sa susunod na pupunta. Pero mahigit 1 oras na nanatili dito sa Department of Justice para isumite at pirmahan at panumpaan ang kanyang supplemental affidavit. Trisha, matatandaan na January 23, nagsumite ng paunang salaysay itong si Vong Navarro sa Department of Justice. At nitong February 4 ay gumawa ulit siya ng karagdagang affidavit. So kung itutotal natin yan, bukod dun sa paunang salaysay niya, may 2 pang supplemental affidavit siyang isinumite dito sa Department of Justice. Yung unang supplemental affidavit noong January 30, kung saan mas detalyado niyang isinalaysay kung ano yung nangyari noong January 22. At ngayong araw ay isinumite naman niya yung supplemental affidavit na ginawa niya noong February 4 sa NBI, kung saan dito naman ay pinapakita niya o dinagdag sa kanyang salaysay yung mga litrato, mga screen grab ng CCTV, kung saan in-identify niya yung mga tao na pumasok sa loob ng kwarto o sa condo unit itong si Denise Cornejo. Bukod dun sa in-identify yung mga tao, ay isinama rin niya sa kanyang supplemental affidavit yung mga text messages na ipinadala sa kanya nitong si Cedric Lee. At in-identify din niya yung parts ng condo unit kung saan siya binugbog umano. Okay, so 8 copies itong isinumite niya. 6 pages yung bawat sinumpaang salaysay na ito. Lahat ito, Trisha, ay pinanumpaan at pinirmahan itong si Vong Navarro kasama ang kanyang abogado na si Attorney Malyonga. So hanggang sa mga oras na ito ay hinihintay pa rin natin ang kanyang pagbaba. Trisha, kanina mas nakalapit na tayo sa kanya at nakita natin yung tinatanong mo kanina kung may mga basa-basa. Talagang makikita pa rin yung pasa sa kanyang left and right under eye. So, nandun pa rin yung mga bakas ng bugbog na ginawa sa kanya na una na nating napanood sa telebisyon, Trisha. Bali, Mariz, yung kanyang supplemental affidavit ay umiikot sa mga, kumbaga, karagdagang ebidensya at patunay sa mga detalyeng nangyari nung gabi ng insidente ng di umano'y pambubugbog sa kanya, Mariz. Oo, tama, Trisha. Kasi pagkatapos nung pangyayaring yon noong January 22 na umano'y binugbog siya, at nagkapa na nga siya ng mga kaso. Noong January 23 ay nagsumite na siya ng kanyang mga salaysay, sinumpaang salaysay. At January 30, mga bandang 10:30 ng umaga, nagsumite ang kanyang kampo ng supplemental affidavit. Dito naman, mas detalyado
yung siguro parang kasi syempre pagkatapos na mangyari yung nung January 22 incident, kailangan pa ng some time no, para mahimasmasan siya at talagang maalala niya lahat ng mga nangyari. So nadagdagan, mas naging detalyado yung affidavit niya noong January 30. At noong February 4, nung nakuha na yung kopya ng CCTV, may mga screen grabs na ito, medyo nataglan kasi kanina, isa-isa niyang binubilugan yung mga litrato nitong yung mga mukha ng mga taong pumasok sa condo unit, yung mga umano'y ng bugbog sa kanya, at nilalagay niya yung mga pangalan kung sino yung mga taong ito. Tapos pinibirmahan niya ito. Tapos nandun din sa supplemental affidavit nga sinumitin niya ngayon yung mga text messages nitong si Cedric Lee. Matatandaan mo, Trisha, na nung kinuha raw sa kanya, nung nagpa-blotter siya, di ba kinuha raw sa kanya ni Cedric Lee yung kanyang telepono, nung ibinalik na sa kanya, binelete na lahat ng mga messages. Pero of course, kahit naman na-delete yan, ay maaari pa rin yan na makuha yung record mula sa telecommunications company na ginamit. So, ngayon, lumabas na yon. Although, na-report na rin natin yan, Trisha, ng ating kasama ni si John Gosuta, no, na ni-report na yung tungkol dun sa mga text messages na yon. Pero, ito malinaw, dinagdag niya na yung mga text messages nitong si Cedric Lee sa kanya. At yun ang nakadagdag pa sa supplemental affidavit na 6 pages na sinumitin niya ngayon sa Department of Justice, sa 3-man panel, prosecution panel. Maris, nakita natin na sumakay na ulit si Vong Navarro sa kanyang sasakyan. May nakuha na ba tayong impormasyon? Kumpirmado ba na siya ay pupunta ng NBI din ngayong hapon? Trisha, sinabi ka sa atin ni Attorney Malyonga na hindi na sila pupunta sa NBI pagkatapos nitong pagsusumitin nila ng kanilang supplemental affidavit dito sa Department of Justice. Pero for security reasons, for security purposes, hindi binibigay kahit ng mga pulis. Actually, even yung mga pulis ata will not know as of yet kung saan ba didiretso. Kung babalik ba ito sa ospital, kung pupunta ba siya sa bahay, or kung saan man papunta itong si Vong Navarro after submitting his supplemental affidavit dito sa Department of Justice. Sa Maris, hiniling din ba niya sa DOJ na isailalim siya sa WPP? Tinanong natin yan, Trisha, sa kanyang abogado, si Attorney Malyonga. At ayon sa kanyang abogado, ay kailangan pa raw nilang pag-aralan yung bagay na yan. Kung hihilingin ba nila kay Secretary Laila De Lima ng Department of Justice na isailalim siya sa Witness Protection Program. Ang ma-assure lang ni Attorney Malyonga at this point is very secured itong si Vong Navarro. And nakita naman natin, no, sa paglabas pa lang niya ng ospital, papunta lang dito sa Department of Justice, talagang well-secured. Napakaraming mga pulis, may SWAT pa na team na sumama at nag-escort sa kanyang pagsusumite ng kanyang supplemental affidavit dito sa Department of Justice. Trisha? Batay sa pakikipag-usap niyo, Maris, kay Attorney Malyonga, nabanggit ba niya na masusundan pa ba itong susumite nila ng mga supplemental affidavit? Madaragdagan pa ba yung mga kasalukuyan ng nakahain sa Department of Justice? Well, so far sa ngayon, yan na yung mga evidence na maaari nilang isumite. No? Walang linaw na detalye kung magsusumite pa sila unless, of course, they find out more evidence na pwede nilang isumite sa Department of Justice. But right now ay nakatakda na yun isumite o i-present sa preliminary investigation na magaganap sa February 14. Sa February 14. Kailangan ko lang sumunod dun sa convoy. Sige. Maris, panghuli na lamang, kamusta? Base sa inyong obserbasyon, kamusta yung demeanor ni Vong Navarro kanina? Maayos man, mukhang nakaka-recover na siya from his yung mga bugbog sa kanya, yung mga pasa na inabot niya. Although hindi naman siya masyadong sasalita. So, tinatanong lang sa kanya kung yung mga supplemental affidavit ba ay lahat nabasa niya, na-review niya, pinaniniwalaan niya at wala siyang gustong idagdag. Sinabi niya lang oo. So, yun lang. And most of the time, he was just sitting. So, kahit naman dinudumog siya, talagang nakapag-rest din naman siya. Okay, maraming salamat, Maris Umali.